So dito na tayo sa likod mga kamatik, rotor disc din itong likuran, disc type din. May mga pagkakaiba siya sa harapan, yun ang ituturo ko naman sa inyo dito, ano. Naubos na rin yung kanyang brake pad, meron din siyang spring. Yan, una gagawin natin ay tatanggalin din natin itong unahan para ma-press natin yung piston. So, talagang sinulit nung may-ari yung brake pad nya. Yung pagpapalubog ng piston nito, itong piston ay katulad rin na sa harapan yung pagpapalubog. Sagad na. Yun. So dito sa likuran, pagka ganito na hiwala yung handbrake, hindi yung caliper ang nag-handbrake sa kanya, ay ganun lang ang pagpalubog, ano. Ipipress mo lang. Pwedeng gamitan ng press, yung clamp, at pwede namang itulak lang ng screwdriver. Ganun sa ginawa natin. At merong isang klase ng rear rotor na kasama dito yung handbrake. So makikita ninyo na may meron siyang parang B-type dito sa kabilaan, ano. Kung makita niyo na buo yung piston tapos may parang B-type siya, ibig sabihin nun ay iniikot yung piston ng clockwise para lumubog. Yun, gagamitan ng long nose at pwede mo siyang ikutin, o pwede rin siyang pakagatan ng monkey plier dito. Basta ang ikot niya ay clockwise. Okay? Yun ay yung type na kasama dito yung handbrake cable, ano. Ito rin yung ginagamit ng handbrake, yung caliper. Merong isang klase pa rin, yung mga EPB, yung mayroong motor dito. Kapag ilulubog mo naman yung piston nun, kailangan i-relax natin ng computer yung EPB nya, yung EPB motor. I-relax mo na at saka ilulubog yung piston. So yun, dapat alam natin yan. Okay, so tatanggalin natin tong caliper, yung bracket. At napakainit dito sa amin. Umuulan ng umuulan ng pawis. Ito yung dapat paghandaan ng mga gustong mag-abroad, lalo na pag Saudi. Dapat sanay ka sa sa malapit sa araw. Pagka rich kid ka at nag-abroad ka, ay madadali kang umuwi, baka mabaliw ka rito. Kaya pumupunta rito yung may determinasyon, yun, yung kayang magsakripisyo para sa ekonomiya at para sa pamilya. Pagka nag-abroad ka lang at gusto mong magpasarap, ay hindi sa Saudi ang gusto mo. Dito yung mga kailangan may tiyaga. 14 ang ulo ng pamulyo, pero mataba yung kanyang thread. Yun, sa harapan ay meron ding Phillips screw, katulad ng ginawa natin sa unahang gulong. Yan. At dahil ang parking brake nito ay nandito sa loob ng itong rotor na to, parang brake drum ito, nandito yung kanyang cable, naka parking brake siya. So luluagan natin yung adjustment ng parking brake bago natin matanggal itong rotor. Kaso lang naka handbrake siya sa taas. Hindi na i-release yung handbrake ko. So yun yung pagkakaiba ng rear disc kaysa sa front disc, dito sa likod, dahil kasama niya yung parking brake, ay meron siyang adjustment na dapat natin luagan. Tatanggal natin itong rubber na ito. Ayan. Tapos hahanapin mo yung adjustment sa loob, yung adjuster ng parking brake. At kailangan una, dapat ay ibaba mo yung parking brake, hindi siya naka-engage, tapos ay hahanapin mo yung adjustment at ibababa natin adjust. So gagamit tayo ng flashlight para makita natin yung adjustment, yung adjuster nya. Kadalasan nandito siya sa baba. Hindi ko na mapakita sa inyo kasi wala akong cameraman. Malalaman nyo naman kapag
lumuag na siya, magaan ang ikutin itong rotor. Yan. Ito. Sa pagbunot nitong rotor, pwede tayong maglagay ng 12 mm na bolt dito para hatakin palabas itong rotor, no. Pero pwede rin natin paluin lang ng martilyo kung makukuha siya. Ayan. Napansin nyo, kumawang ito. So, ganun lang yung pagtanggal. So, ito yung kanyang brake, parking brake shoe. Ayan. Ito yung adjustment na pinasabi ko sa inyo dapat ibaba. Tapos yung nakasagad na siya, no? At nandito siya umi-engage, no? Ayan. So liliyahin natin ito pagka ibabalik na natin, bugahan ng hangin, at ito naman ay rotor machining natin. So yun, at tulad rin ng dati nung sa unahan, ganun din ang procedure ng pag machining. So let's go, salang na natin to. Let's go. So, yung kaya yung bit sa bitang natin. So, kaya yung itong module nito, yung bitang ito. Gawin na. Kaya lang ito. Lugar natin. Bitang forward. Sa pag-adjust ng blade dito sa side ng may bukol ng drum, ay i-consider natin na yung itong tip ng blade na ito ay hindi tatama dito sa wall kapag sumagad yung adjustment natin dito sa dulo. So kailangan hindi niya kakainin itong part na ito nitong blade. So i-consider natin yung sa pag-adjust. Okay, sa kabila pantay lang siya. Ayan, nakapantay rin sa kabila. So pwede na tayong mag-umpisa. Start natin yung motor. Itong ating machine ay mayroong pang brake rotor disc at may pang brake drum. Ayan. Kita ba? Yan yung brake drum sa kabila at ito yung rotor sa kabila. So papunta tayo sa rotor. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag sumagad yung blade natin doon, dapat hindi niya tamaan yung drum. Ayan. May clearance siya, may clearance ano. Ayan. So hindi siya tumama. Kabila naman sagad na rin siya. So dahil pakagat na natin siya, i-adjust lang natin ng konti, 1 mm o 2 mm lang yung ano. So mapapansin agad natin na may bingkong mga kamatik yung rotor kasi may naiiwan siyang part ano. Ibig sabihin ay bingkong talaga yung hub o yung ating rotor ano. So ayan, sumagad na pero kung mapansin nyo ay naiwan itong parte na ito no, at na tamaan yung kabilang side. Tingnan natin sa kabilang side kung magkatapat siya ngayon. So yun, baluktot. Nandito yung kabila. Pero maliit lang siya rito. Dito naman sa kabila, nandito. Oy, madilim. Ayan. So, tuloy na natin to. Shout out sa ating mga tagahanga. Ayan. Patulad rin siya ng front rotor. Meron siyang naiwan dito. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano maiwasan yan. Yung nagkakaroon ng tira dito sa gilid nito. Sa brake pad yan, gawa sa brake pad. Ayun, nakita nyo may naiwan. Ayan o.
So yun, tanggal na natin yung magaspang, ano, kamatik. Lilihay naman natin siya para sa final. So yun, tapos na natin yung front and rear na pag rotor machining. Bali 4 na gulong ito, ano, likod harap. Dalawa lang yung pinakita ko sa inyo para hindi masyadong mahaba yung video natin. Tapos susunod naman natin yung pag-install ng brake pad. May mga techniques pa rin doon. Okay, so balik na natin yung rotor disc, mga kamatik. Palit na tayo ng brake pad. Balik natin yung pag-medium lock. Okay. Ito may washer na luma, palitan natin yun ng bago. Pag natin na nakalapat yung base ng ano, bracket natin, ha. Meron tayong bagong washer sa brake pad. Ayan, dalawa. Palitan natin to. Ito yung ating bagong brake pad. Dito sa kanto, itong kanto ng brake pad, nakita nyo matalim ito, ano, saka itong sel na ito. Ang gagawin natin dyan ay tikilan natin yung, patayin natin itong kanto na to, yung pinakakanto na to. Padaanan natin siya ng keeping pa ganyan. Ito nyo yung kanto, kung matay na siya na, ano. Wala ng kanto, no, saka dito. Ayan. Ganun din yung kabila. Ang dahilan kung bakit ko pinatay yung kanto na yun, ayun yung nagiging dahilan ng kung bakit umiingit yung ating preno pagka malamig pa, no. Pagka mapansin nyo pag minsan, pagka umaga ay umiingit yung preno natin. So ito yung umiingay sa kanya, itong kanto na ito. Kasi naiiwan to dito sa kanto ng rotor. Siyang gumagawa ng ingay. Kaya tuwing magsiservice tayo ng preno, ay tatanggalin natin yung kanto na yan. Yan. So itong may indicator na ito, ang purpose itong indicator nito ay kapag naubos na yung lining, ay bago siya lumapat sa mismong bakal ay sasayat na ito, so gagawa siya ng ingay. So malalaman natin kung ubos na yung lining natin, ano, yun yung purpose niyan, indicator. Balik lang natin yung spring niya. Kagandahan na may spring, nakabukas siya palagi, hindi laging naka-engage dun sa rotor yung brake pad, yung pinaka-lining. So hindi nagiinit ng gusto. May air gap siya. Tapos ito naman, lagyan natin ng grasa. Konti lang. Para iwas stock up. At siguraduhin natin na buo yung rubber, itong rubber na ito. May rubber siya kapilaan, ito yung rubber na isa. Para iwas stock up yung ating preno pag napapasukan ng tubig. Dito sa kabila, may bracket ng linya, ano, yung sa hose. Tatanggalin natin yan pagka magbabaklas tayo para hindi mahatak itong kable ng ABS.
para hindi masira. For safety lang yan. So yun, tapos na tayo dito sa harap. Punta naman tayo sa likod. Siguraduhin natin tong backplate na hindi nakasaya dito sa lining, ano, para hindi gumawa ng ingay. Minsan kasi kahatak-hatak natin, kapipihit natin ito, ay dumidikit itong backplate. So check upin natin ito bago natin ikabit yung ito. Kapit natin yung panghulihan, yung tornilyuhan, no? So hanapin natin ito, katapat niya. Okay. So pagka ganyan na nakakabit na, bago natin ikabit yung caliper, i-adjust na natin yung handbrake. So ang pag-adjust ng automatic ay palalapatin muna natin. Yung halos hindi natin maikot itong rotor, ano. Pag masikip na siya, ganyan, medyo matigas na ikutin, ay ibabalik natin siya ng mga 2 ngipin, 2 hanggang 3 ngipin. Huwag natin paluag. Yun. O 2 ngipin, medyo sumasayad pa siya. So, okay na yan. Para maganda yung kapit ng ating handbrake. Okay. Ito yung ating bagong brake pad. Yung may washer sa loob ito yung tumatama sa piston. Medyo kikilan din natin yung kanto, patayin natin yung kanto dito. Yan, para iwas ingay. Yung ating bagong washer. Pagka nagkabit tayo ng brake pad, itong sensor nasa gawing baba siya, no. Bigyan rin natin ng grasa ito. I-spring, huwag niyong kalimutan. Kapag local lang nabili yung brake pad, wala siyang butas, so wala nang lagayan to. Huwag niyong hanapin yung butas kapag local na yung binili nyo. So, lagyan natin ng grasa ito. Ito yung advantage kapag nailubog mo na yung piston bago mo pagka tinanggal pa lang, ano, hindi ka na mahirapan. Para sigurado preno ito, kailangan sure tayo palagi. Okay, clip natin yung plug ng butas dito sa adjustment ng handbrake para hindi pasukin ng tubig ng mga dumi-dumi. Okay, tapos na tayo sa pagpalit ng brake pad. Kabit na natin yung gulong.
So yun mga kamatik, tapos na tayo, no? Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay merong natutunan sa video ito. Shout out sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng aking subscriber. Maraming salamat po. Shout out din sa mga kaibigan ko dyan, Maninoy White, Labugay TV at Money Team, kay Jacob, kay ate, sa mga kuya, at maraming salamat sa panonood nyo. Thank you very much. God bless. Till next time. Salam.